Hello mga kagandang buhay! Na-surprise pa kayo? Ang dami na naman pong baka dito sa aming likuran. Ayan. So, stop muna kami sa pagkakalabaw dahil ang dami pong kumprador ng kalabaw. At medyo mahirap manalo sa kalabaw. Mahirap manalo sa kalabaw. Kaya babalikan po namin ang baka dahil meron pong kumuha sa amin ng kilo sa Cavite po mga kagandang buhay. Kaya po ngayon susubukan ulit namin ang pamimili ng baka at pagpapakatay. Ayan nga, makita nyo, sobrang dami. Tsan-tsaran! Tsan-tsaran! Ayan! O si Cesar! Tsan-tsaran! Ayan po, ang dami naming baka. So, bukas po mga kagandang buhay, magpa-price reveal po tayo. For the meantime po, enjoy muna natin yung mga itsura nila. Sabi ng isang subscriber natin mga kagandang buhay, BO daw tayo pa rin sa pamimili natin. At sabi niya, ang negosyo daw na livestock buying for slaughter ay talaga pong madali lang pong pag-aralan. Kami daw, BO pa rin dahil sobrang tagal na ng aming pamimili, hindi pa rin daw kami nananalo. Kaya sabi niya, parang kulang sa diskarte, kulang sa moves na maganda sa pamimili mga kagandang buhay. Pero ang masasabi ko lang po, hindi madaling maglugi. Ginawa na po namin lahat ng option ay kung ikaw po talaga ang mamili doon sa stockyard, hindi ka rin po makapamili. Kasi minsan ang daming komprador, mahirap tumawad, kahit tawaran mo pa ng sobrang lalim, hindi naman sa'yo ibibigay. Kaya nga po, sabi ko kay Kabiang Roger, mahirap talaga ang pagkakalabaw. Kaya malaking blessing mga kagandang buhay at energetic pa rin naman tayo, di ba? Ang sabi ko noon, ayoko na. Pero sabi naman ng aking ka-team, lalo na si Nalon, sayang ang mga investment natin. Kaya ang mangyayari po ngayon mga kagandang buhay, namili sila. Alam nyo, ang napamili ngayon ay 48 heads dito po sa aking likuran. Ayan. Alam nyo ba na isa lang na kalabaw ang nabili ni Kabiang Roger? Gusto nyo bang ipapakita ko? Yung nabili niyang isang piraso? Charan! Dito po, yung nabili ni Kabiang Roger. Isang piraso lang po ang nabili niya. Tapos, si Winnie, si Nalon, at saka yung tatay ni Nalon, ang nagkompleto po ng 48 heads na dala natin ngayon for katay. Such a big blessing po mga kagandang buhay. Dahil may tumawag po sa atin na taga-katay from Cavite. At tinaasan niya po ang kuha niya sa karne. Doon po sa ating taga-katay dati. Kaya po hindi na tayo namili ng mga baka kasi murang-mura po ang kuha. So, lagi pa rin pong talo dati ang ating mga baka. So, ngayon, naghintay lamang po kami na may mag-offer po na medyo mataas para po maipagpatuloy namin ang pamimili ng baka. And congratulations sa team, mga kagandang buhay. Kasi nga, may kumuha na sa atin din ang kagandahan doon. Hindi pa niya nakita ang mga hayop. First transaction, nagpadala na kaagad siya sa atin ng down payment. So, halimbawa ngayon, itong 48 heads, dadalhin natin sa kanya, nagpadala na siya ng unang bayad, may ipapamili pa tayo sa second truck. Tapos, pagdating ng hayop doon, makikita niyang nandun na, dadagdag siya doon sa payment niya. So, mapupuno ulit natin ang isang truck sa Negros. Ngayon, mga kagandang buhay, si Kabiang Roger ay nakinig sa amin. Kasi nga, pag nandun siya sa stockyard, nagmamahal bigla ang hayop. So, ang ginawa ni Kabiang Roger, steady lang siya at siya po ang nagbabayad. Kasi ayaw rin po ni Nalon na siya ang magbabayad, mga kagandang buhay.
Mga kagadang buhay, sadyang mahirap po talagang maging BO-BO, no? Ang dami pa lang dapat ilugi natin. BO-BO pa rin po tayo. Sabi ko nga lagi sa aking mga vlogs, sadyang mahirap pong pag-aralan ang ganitong klase ng negosyo. Pero sabi naman po ng isang, di natin alam kung subscriber yon, BO-BO lang talaga daw kami. Kasi, hindi pa rin namin natututunan ang ganitong hanap buhay, ang pamimili, ang pag-alaga ng mga hayop, ang pagtawad, ang diskarte. BO-BO pa rin po. Kaya sabi nila, sabi ng subscriber ko na yon or sabi ng viewers ko, bakit nagpapatuloy pa daw kami sa ganitong negosyo? Eh, parang wala namang laman yung utak namin. Hindi pa rin namin natututunan. Pagka nagbenta daw kami sa Padre Garcia, sala. Nagbenta daw kami sa Padre Garcia, para daw kami mga walang alam. Ayan po. So, siyempre, iba dun pala. Iba pala dun sa Padre Garcia. Kasi nga, akala ko, magaling na magaling si Nalon magbenta, stable siya sa pagtawaran, si Kabiyahing Winnie. Yun pala po, siyempre di marunong magtagalog. First time eh. Diba? Ganun naman talaga pag mga first time po. So ngayon, yung kalahati nun pinakatay namin. Tapos nag-backload kami ng itlog. And this time mga kagandang buhay, ayan, tingnan nyo. Ang dami naming baka. Puntahan natin si Winnie. Oh. Ang dami naming baka ngayon. Ang ganda po ng kanilang pamimili. Kasi nga, itong December na to mga kagandang buhay, medyo yung mga farmers, binulto nila. Dinala nila lahat sa stockyard yung mga baka nila kasi akala nila mabili buwan ng December. Pero alam nyo ba ang December ngayon? Sobrang tamlay. Di ba, Win? Matamlay ang December ngayon? Oo, madam. Oo. Ayan, ang dami mo namang kumpay na dinala. Ang pakain, ubos ba niya yan? Kinumpay mo nila na yun. Oo. So, ayan po mga kagandang buhay. Ito, maganda itong pang-alagain, Wen. Pero may pagkabisaya, ano? Mukhang bata pa, walang sungay eh. Ano, Wen? Sabi nila, BO-BO daw tayo. Huh? Kasi lugi tayo, BO-BO daw. Oh, no! Matatanggap po ba yon? Ang sabi ng isang viewers natin, si Kabiyahing Winnie, may daga daw sa dibdib. Ayan. Oh, ilalagay na lang daw kita dahil expert ka daw sa pag-alaga ng hayop. Ayan. O, saan bang destination ng hayop natin ngayon? Katay. Oh, Katay lahat. Ayan. Katay. Oh. Hindi na ni kuan, dili na ni bulto. Oh, daily na antog-antog. Alam nyo ba mga kagandang buhay, sobrang napaka-bless ko dahil nakakita po ako ng mga taong mga palaban. Kahit sabihin po ninyong BO-BO lang itong aking mga kakampi, BO-BO si Kabiyahing Roger, si kagandang buhay ninyo, si Winnie, BO-BO din. Pero napakalakas po ng mga loob namin. Kahit lugi-lugi na. Oh. Ngayon, pag nanalo ito, ipagbayabang natin. Oh, ipagmalaki natin sa kanila na ang mga BO-BO. Charan! May panalo rin yung mga BO-BO sa Negros. Ayan. So, kailangan, Wen, tibayan pa rin natin ang loob. Kasi nasabihan na tayo ng BO-BO eh. Oh, no! Sa ating mga tagapanood, pagpasensyahan nyo na po itong mga inosente dati na to. Kahit matagal na po sa larangan ng pamimili, wala pa rin daw. Kaya wala daw patutunguhan ang negosyo natin, Kabiyahing Winnie. Diyan sila nagkamali. Di ba? Kasi pulaw-bugtaw yung ating negosyong ito. Oh no! Kulang sa tulog. Pag itulog ay tiro gabi. Walang tulog. Oh. Pero Kaya lang. oh, kaya iba kasi yung kaya sa ginkaya-kaya. Kaya dito. Oh, di ba, Wen? So, ito, mga baka natin, another, ito. Kung sa baga, iniwanan na namin ni Roger ito dati. Kasi nga, mura yung kuha sa amin sa karne. Ngayon naman, dahil dito ka na sa aming team, dahil natuwa sa'yo, ang taga-katay natin, ang bagong taga-katay natin, binigyan tayong magandang presyo. O sino na yan? Nubya mo ba yan, chicks? Or yan ang taga-katay natin? Ako rin anak. Hello? Ya, pila ba na?
Very good. Oo. Ay, palay na itong dalawang baka dito na, bukid. Ah, Wala himan, wala malugsong. 141,000. Nay, kuan ka itong 300, yung lapa mo itong 1,000. Mm. So, ako ni-report ko mo na kapin mo itong 1,000. 300. Oh. Ayan po mga kagandang buhay. Kahit dito na po si Winnie, may tagabili pa rin pa siya doon sa bundok. Ako iplitihan Yan po. daan, kisa man na. Asa man na dalon? Oh, tingnan Katong nyo. baka na nga doha. Oh. Ilugsong ko dito na sa tuwan. So hindi na dala natin ngayon. Ako sa sunod na biyahe ni. Sa sunod. O yan po mga kagandang buhay. Pagka panalo na ni biyahe. Panalo na we! Ayan po, sa bundok po si Winnie bumili. Ano ba naging karanasan mo doon sa bundok? Kamusta yung pamimili mo doon sa bundok, Wen? Ano lang kita kakuha na ni makatay na siya. Oh, hindi masyadong pinainom ng tubig. Walang inom ng tubig doon sa mga Wala kabahayan. na problema sa kuha niya kay di man makuha kay ang baka. Ilibas ay maluya ba lahi itong paradahan nga. Maluya na sa paradahan, sa bloke. So almost yung nabili mo sa bundok. Mura mga pulo ni kabuk, 10. Sa bundok binili lahat. Ang 10, ayan po mga kagandang buhay. Dalawa lang dito sa May nabili po si Winnie na 10, baliwalo sa bundok. Dalawa lang sa paradahan. Dalawa lang. So tingnan natin ang recovery kung sa bundok. Sa pagparadahan ba, marami talagang tubig? Lahi gyud, lahi isa sa kuha. Aksog siyang kalaos. Ayan. So, tingnan natin po ang pamimili ni Winnie ha, yung kanyang mga recovery. At bukas po, i-ano natin ito, Win? I-price reveal natin itong mga nabili mo. Turo mo dito yung ating nabili mo. Tapos, sabihin natin sa kanila kung magkano yung bili ninyo. Oo na naman, i-record na. Oh, may record yan. Ito ni Pakas. Ayan. Mga kagandang buhay, gusto ko pong magpasalamat sa mga viewers ko pong nagbibigay lagi ng komento na very positive po tungkol po sa aming journey dito po sa pamimili ng hayop at sa pagpapakatay hanggang pong sinubukan namin yung antog-antog sa Padre Garcia. Doon nakita po ninyo ang transparency po ng transaction. Kaya doon po siguro nanggaling yung sinabi ng isang viewers na BO-BO po kami kasi nga sala po kami doon sa aming pagbenta. At dahil po medyo nagtiwala rin po ako kay Nalon at kay Winnie. Pero napatunayan ko pong magkaiba po pala pagka doon sa lugar nila. Dahil siyempre nagkakaintindihan po sila ng mga katransaksyon. Doon po sa Padre Garcia, hindi po sila marunong mag-communicate po ng pure Tagalog. Actually po kung mapapansin niyo si Nalon, pagka kinausap ko po sa mga vlogs ng Tagalog, ang sagot po niya sa akin ay Cebuano po pa rin. Salamat po mga kagandang buhay sa inyong pagpapalakas ng loob sa amin. At siguro po dumating na ang punto na narinig nga po ninyo na naging negative na po ang kagandang buhay ninyo. Dahil siyempre hindi po madaling maglugi at unti-unti pong maubos ang ating puhunan. Pero pag ganun po pala, marubrub pong panalangin ng ating mga cowboys, ng ating drivers, ng ating mga ka-team, ay dinidinig rin po talaga ng Diyos. Dahil po meron pong nag-offer sa atin na isang tagakatay na maganda ang offer niya sa atin. Na dati po'y nagtitiis tayo sa mababa pong kuha. Kaya po ang dahilan kung bakit po na nag-stop kami sa aming pamimili ng baka, gawa po ng hindi po na-cover up ng presyo ang mga expenses namin. Hindi pa rin po kami tumutubo. Pero mas pinili po natin itong bagong offer na which is ito po ang sagot ng panalangin namin na makapagpatuloy po ng mga biyahe ang aking mga truck. Kasi po sabi namin, benta na lang namin po yung mga truck namin at mag-concentrate na lang po kami sa mga negosyo naming existing dito po sa Aklan. Pero kapag po pala buong team na at mga subscriber at mga viewers namin na ayaw kaming patigilin dahil nakakakuha po sila ng mga tips and advices, nakakakuha po sila ng mga realidad ng mga nangyayari sa stockyard at sa amin pong mga pag-dispose or sa disposal po namin, katay man po o antog-antog, marami daw po silang natututunan at very thankful po ang buong team, Team Kabiyahe at Team Souls Ganang Buhay, dahil marami rin po kaming supporters. Thank you po sa inyo, sa inyong pagpatibay ng loob. Hindi nyo lang po alam
kung gaano po namin na minamahal po ang inyong mga pampatibay loob. So sa amin po ngayong biyahe, ayan po ang ating mga baka, maganda pong presyo, at siguro po mananalo na talaga kami by this time dahil syempre pag mahal po ang kuha sa atin sa karne, talagang tutubo po tayo mga kagandang buhay. So bumalik po yung aking energy, mga kagandang buhay. Bumalik po yung aking positivity. Ayan, very positive na po ako ngayon dahil nakita ko po talaga sa team na sobrang lungkot po ng kanilang pakiramdam na magpapaalam na po ang aming pamimili ng hayop. So, ganun din po sa ating mga ihinti dyan. Sana naman po ay mabigyang pansin din po ninyo na ilaban po at ipanalo rin ang mga biyahero. Dahil po, siyempre, para ang transaksyon po natin ay tuloy-tuloy. Dapat wag naman po kaming pasubrahan, mga kagandang buhay, na hindi na po kami makahinga. Thank you so much po sa bago naming taga-Katay, na binigyan po kami ng chance na ito maipagpatuloy pa po namin. At good news po mga kagandang buhay. Siguro po magtatagal na kami dito sa taga-Katay na to dahil nagtiwala po siya. Una po siyang nagtiwala. Kasi yung iba pong mga taga-Katay, hindi po talaga yan nagda-down payment sa unang transaksyon. Pero siya po ay nag-down payment kaagad ng malaki para po makabiyahe ang aming truck at makapamili ulit ang isang truck. So yung iba po napakasigurista, pero siya po ang unang nagtiwala sa amin. So talagang blessed po ang aming samahan nito dahil kami po ay mga honest na tao at siya po ay nagtiwala sa amin. Magiging smooth po ang transaksyon namin. Gumagabi na po dito sa aming pahingahan ng mga hayop at mamaya lamang po didilim na, pero nakita nyo po banda dito, may liwanag pa rin kaming nakikita. Ibig sabihin po, kapag madilim na po ang nangyayari sa ating mga buhay, meron pong isang sulok na magliliwanag at magbibigay ng tanglaw sa ating mga pangarap, magbibigay ng pag-asa sa ating nalulunod na kalugihan at pagda-down po ng ating negosyo. Abangan po bukas ang ating price reveal sa atin pong mga baka. Kasi yung iba po nagsasuggest, Madam, wag ka na pong mag-income reveal kasi nakakabulabog lang po sa inyong pamimili. So, comment down mga kagandang buhay kung ayaw na po ninyong mag-income reveal tayo. Thank you so much po sa inyong tiwala, sa inyong suporta, at sa inyong pong patuloy na pagtangkilik sa Sol's Gandang Buhay, sa aming pamimili, at sa negosyong pagbabaka para po sa Katay.